pagtutok ng buong puwersa ng GMA News and Public Affairs sa mga pinakasariwang balita kaugnay ng paghanda sa paggunita sa undas. Si Rafi Tima, mag-uulat live mula sa Araneta Center Bus Terminal. Nasa Eva Macapagal Super Terminal naman si JP Soriano. Nakaantabay naman sa NAIA Terminal 3 si June Veneracion. Alamin din natin ang sitwasyon sa Manila North Cemetery mula kay Susan Enriquez. Nasa Manila South Cemetery naman si Julio Segovia. Nakatutok naman sa bentahan ng mga bulaklak sa Maynila si Jam Sisante. Unahin natin alamin ang sitwasyon sa Araneta Center Bus Terminal. Nakatutok doon live si Rafi Tima. Rafi? May kapansin-pansin mas kokonti ang mga pasahero ngayon dito sa Araneta Center Bus Terminal kung kumpara noong nakarang linggo bago ang long weekend. Paliwanag ng mga mamahala dito sa terminal ay posibleng bukas pa ang buhos ng mga pasahero papuntang Bicol at Visayas. Maluwag ang mga pasilyo ng Araneta Center Bus Terminal buong maghapon. Wala ang mga karaniwang siksikan nilang araw bago magundas. Ayon sa DOTC, mas marami pa nga nagsiuwi noong nakarang linggo kung saan umabot ng mahigit 6,000 kada araw ang sumakay sa mga bus dito pa Bicol at Visayas. Dumagsa po yung mga pasahero noong 26 po yata ng October yun. Mula noon, hindi na sila umuwi. Pagkatapos na nandoon sila babalik na Maynila. Opo, ang sumatot kasi nga dahil nga long weekends na po, kaya po itong we presume mula nung Monday hanggang Wednesday, bakasyon na yun. Dahil mas konti ang pasahero, konti lang din ang reklamong natanggap ng DOTC Help Desk. Delay sa biyahe ng bus pa rin umano ang pangunahin sa mga reklamo. Siguro yung maintenance nila at may problema palagi. Hihigpitan naman natin kasi natin yung roadworthiness ng mga sasakyan nila. Kaya sinisigurado rin nila na pagka pinarada nila yung bus nalito ay roadworthiness. So, usually yun ang mga nareklamo na na-delay ang biyahe. Sa ngayon, nasa 5,000 pa lang umano ang mga bumibiyahe rito. Mahigpit pa rin ang pinatutupad na seguridad. Lahat ng bagahe dumadaan sa masusing inspeksyon ng security guards at sa mapanuring ilong ng K9 units ng DOTC. Dahil medyo maluwag ang biyahe, ang ilang pasahero nakapagpadala pa ng mga bulaklak na kanilang binili pa mula sa Dangwa. Maging ang magkakapatid na ito, napansin na mas konti ang mga pasahero ngayon. Last year po kasi mas madami kaysa ngayon. Kasang kailan ang uwi nyo na nito? Mga Saturday po. Kasi may trabaho po eh. Tradisyon na umano sa kanila ang pag-uwi sa Bicol tuwing undas. Mas pinipili pa raw nila ang bus dahil mas madalang ang kanselasyon ng biyahe kapag sumasama ang panahon. Kasi last year, sir, dapat airplane kami. Tapos umulan lang sa Legazpi, canceled flight. Namatay yung mama ko. Parang ito na din yung pabuya namin sa kanya na visit namin siya pag-undas. So, magiging tradisyon na talaga para sa inyo to? Ganun, sir, opo. Para hindi naman siya magtampo. Kasi hindi naman kami nagaganito, lalaki ng ganito without her. Meron ngayong gabi posible umanong dumami yung mga biyahero papuntang Bicol. Bagamat 24 oras yung biyaheng nagbumula rito. Ang bulto ng mga papuntang Bicol ay hanggang alas 10 ng gabi. At yan pa rin ang pinakalitas mula dito sa Cubao, Mel. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.